1861 hanggang 1870. Tatlong beses na yumoko si Lance upang ipakita ang kanyang pasasalamat sa pagpapalaki sa kanyang mentor. Kung hindi pa nakabalik si Lance dito ngayon, hindi siya magiging ganoon kalalim. Nang bumalik si Lance sa kanyang tinubuang bayan, nakita niya ang mga bagay na nilalaro niya noong bata pa siya, at biglang naisip kung paano siya pinalaki ng asawa ng kanyang guro araw-araw noong bata pa siya. Biglang nahiya si Lance. Lance, huwag kang ganyan, ikaw ang amo ko sa spirit world. Auntie, please call me Wind? Okay. I want you to be my mistress again. Ang hangin, windy. Guro. Naiiyak na niyakap ni Lance si Sina, na para bang bumalik siya sa Divine Dragon School daan-daang taon na ang nakalilipas. Ang puso ni Sina ay komplikado, bagamat pinalaki niya si Lance, ngunit sa paglipas ng panahon, pagkatapos na maabot ang spirit world, dahan-dahan, ang oras ay nakakalimutan niya ang nakaraan, at ang kanyang imahe ni Lance ay hindi na imahe ng isang bata sa banal. Dragon Sect, kaya unti-unti lang itong naging parang senior siya. Wind, bakit kailangan mong maging ganito, nasanay na akong isipin ang sarili ko bilang junior. Sabi ni Sina. Shisha, sa buhay na ito at sa mundong ito, palagi kang magiging shisha ko. Bamantong hininga si Sina at tumango. Bumalik sa paaralan ng Divine Dragon, palagi ding naaalala ni Sina noon, bata pa si Lance, madalas umiiyak at nakayakap sa kanyang mga hita, pati na rin ang malikot na hitsura ni Lance noong bata pa siya, sandali, napakasalimuot ng isip, naging malalim na nakatago sa memorya ng mga bagay, biglang gamulong muli, pakiramdam nakaranas ng ilang buhay sa pangkalahatan. Pagkatapos noon, bumalik si Lance sa Endless Gate. Ito ang Endless Gate na itinatag ni Lance noon. Nang makita ni Lance ang Endless Gate, nagulat siya, oh my God, ang Endless Gate ay nagbago ng malaki, noong itinatag ko ito, hindi ito ganoon kalaki, ngunit ngayon, lumawak na ito ng higit sa 3 beses. Na ang Endless Gate ay umunlad ng napakahusay, malayo sa aking imahinasyon. Sinabi ni Sina, Wind, tingnan mo ang iyong rebulto sa likod ng pangunahing gate ng Endless Gate. Ah! Nakita rin ni Lance na mayroong estatwa ni Lance doon, na nagpapalam sa lahat na si Lance ang kanilang founding ancestor, at maraming mga disipulo ang magbibigay ng insenso kay Lance araw-araw. Si Lance ay parang isang bodhisattva, ang dahilan kung bakit napakaraming inapo ang nagawang sumamba sa kanya dahil naiwan ni Lance ang endless na pamamaraan na napakahusay. Medyo naantig si Lance sa loob nang makita niya ito, karapat-dapat sa Endless Gate na kanyang nilikha. Akala ni Lance na ang Endless Gate ay napatay na, ngunit ito ay talagang hindi inaasahan. Wind, ikaw ba? Sinabi ni Lance, hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko doon. Then forget it. After all, wala kang magagawa, hindi mo madadala lahat mula sa Endless Gate papunta sa Spirit Realm. Basta malaman mo na ang Endless Gate ay maayos na umuunlad ngayon, sa simula, itong ilog at lawa, ang pinakamalakas ay ang Sect Master na kaharian lamang. At ngayon, may 10 sa Endless Gate na nalampasan ang ancestor. Dapat natutuwa ka. Let's go! Sa ibang technological world. Hinawakan ng kamay ni Lance ang hangin, na nagbukas ng bakanteng espasyo. Sumugod si Lance sa bunganga ng kawalan at biglang pumasok sa nag-uugnay na daanan na nag-uugnay sa dalawang mundo, ang parehong nag-uugnay na daanan na dinaanan ni Lance ng ilang beses sa unang lugar. Sa nag-uugnay na daanan, muling nakita ni Lance ang mga libingan sa buong bundok. Libo-libong libingan sa bundok, ganoon pa rin. Lance ay tumingin sa daanan, ang hindi totoo at totoong mga libingan at sinabi. Itong mga libingan, hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin. Sinubukan ni Lance na lumipad pataas, ngunit sa daanan, hindi na makontrol ni Lance ang kanyang katawan, tila may walang katapusang kapangyarihan sa daanan, at maaari lamang maanod kasama ang kapangyarihang iyon, sa kapangyarihang ito, naramdaman ni Lance. Kung gaano siya kaliit, tulad ng isang maliit na isda sa mahabang ilog ng kalawakan, at maaari lamang dumaloy sa ilog. Matapos maanod sa daanan sa loob ng maikling panahon, biglang lumitaw si Lance sa kailaliman ng isang malaking bundok sa ibang mundo. Dumating si Lance sa mundo ng teknolohiya. Wey, bumalik ka ulit dito. Sabay na sabi Lance habang naaamoy niya ang amoy sa hangin, bilang isang taong nakalanghap ng napakataas na uri ng hangin bilang espiritual na enerhiya araw-araw, bigla siyang pumunta sa isang lugar na puno ng maruming hangin tulad ng ang teknolohikal na mundo.
Wow! Bakit ang bango ng hangin? Si Sina ay abala sa pagtatakip ng kanyang ilong. Sinabi ni Lance, Industrial Society, sayang. Bumantong hininga si Lance, inaasahan ni Lance na ang agham at teknolohiya ng mundo ay dapat na maging mas sophisticado, ngunit ang espesyal na amoy pagdating dito ay naging dahilan upang si Lance ay hindi maglakas loob na isipin ito. Sa isang kisap mata, lumipad si Lance sa lokasyon ng North Empire sa mundo ng agham at teknolohiya. Wind, North Empire, malaki ang pinagbago nito. Nasaan ang pagbabago? Ito ay ganap na bahagi ng kalahating pagkasira, ano ang nangyayari dito? Bakit parang pabalik-balik? Ha? Oo. Bakit parang mga guho ang kabisera ng North Empire? Agad na sumugod si Lance mula sa langit, patungo sa Wangjing City ng North Empire. Nang malapit na si Lance sa Wangjing City, ang Wangjing City ay biglang naglunsad ng isang itim, lubhang nakakatakot na mukhang missile. Nagsalubong ang kilay ni Lance. Agad na ginalaw ni Lance ang kanyang kamay at nawalan ng kontrol ang missile at pumunta sa gilid ni Lance. Boom! Sumabog ang missile, sumabog sa hangganan ni Lance, nakatayo si Lance sa tabi mismo ng missile, hindi pa sapat ang kapangyarihang ito para kilitiin si Lance. Hindi sapat pagkatapos sumabog ang missile, ang amoy na ibinubuga ay lubhang hindi kanais-nais. Hindi naman sa talagang hindi ito kasiya siya, dapat ay dahil sanay si Lance na magpalabas ng kasing taas ng aura. Wind, tingnan mo dali. Biglang sumigaw si Sina. Tumingin si Lance, at mula sa Wangjing City, hindi mabilang, biglang lumitaw ang mga sundalong nakasuot ng itim na armor. Ang espiritual na pakiramdam ni Lance ay nag-scan sa kanila at sinabing na bigla, itong mga kawal, bakit walang aktibidad sa tibok ng puso, walang tanda ng tao. Hindi sila tao. Sabay-sabay na reaksyon ni Lance, ang grupong ito ng mga bagay na may eksaktong kaparehong hitsura gaya ng mga tao ay mga robot. Mga robot. Maangin, sa palagay ko alam ko kung bakit napakaraming mga guho sa teknolohikal na mundo ngayon, ito ay dapat na ang mataas na pag-unlad ng artificial intelligence at mga robot na pinapalitan ang mga tao. Sa oras na ito, libu-libong robot ang pumapatay patungo kay Lance, bawat isa sa kanila ay may hawak na mainit na sandata sa kanilang mga kamay. Bursting. Lahat ng robot ay nagpaputok kay Lance, ang ganitong uri ng baril ay hindi na ang bullet gun na nakita ni Lance noon, ang nguso ay nagpaputok ng asul na ilaw, at kung saan dumaan ang ilaw, ito ay pumuputol. Gayunpaman, ang mga bughaw na sinag ng liwanag na iyon ay tumama sa katawan ni Lance, ngunit walang bakas ng mga ito. Sa pamamagitan ng mga baril at bala ng mortal realm na ito, hindi nila kayang saktan ang balat ni Lance, at kahit ang mga missiles ay walang magawa kay Lance, lalo pa ang mga missile na ito. 1862. Ikinaway ni Lance ang kanyang kamay at isang di nakikitang puwersa ang nawala. Click click click. Sa isang kisap mata, hindi mabilang na mga robot ang napunit sa mga bahagi ng hindi nakikitang puwersa, at hindi mabilang na mga bahagi ang nakakalat sa buong sahig. Sa sandaling ito, sa malayong outer planet, lahat ay natigilan nang makita nila ang video na ipinadala mula sa North Empire. Si God ba yon? Matapos patayin ni Lance ang mga robot na iyon, isa pang batch ang lumitaw. Muling ikinaway ni Lance ang kanyang kamay at naging field of parts. Ma'am, mauna na po tayo. Mabuti. Lumipad si Lance sa kalangitan at ang kanyang spiritual sense ay nag-scan sa buong planeta at natagpuan na ang buong planeta ay puno ng mga robot. Tapos na, natatakot ako na ang lahi ng tao ay wala na. Sabi ni Lance. Extinct, ang buong planeta ay puno ng mga robot na ito. Oo. Paano nangyari ito? Napatulala rin si Sina, ang pagbabagong ito sa teknolohikal na mundo ay isang bagay na hindi nila inaasahan. Sa sandaling ito, biglang tumangala si Lance sa langit, kumunot ang mga kilay ni Lance at sinabing, hindi, pakiramdam ko may mga bakas ng mga tao sa sandaling iyon na planeta sa kailaliman ng kalawakan. Terena, tingnan mo. Gumalaw ang katawan ni Lance, at sa loob ng ilang segundo, si Lance ay nasa isang planeta na malalim sa kalawakan. Ang mga tao na nasa planetang ito ay ganap na natigilan nang makita nila si Lance na tumawid ng libu-libong light year sa loob ng ilang segundo. Dapat itong malaman na mula sa base ng tao, hanggang sa inang planeta, ngunit ito ay higit sa 3,000 light years, ang bilis ng liwanag na pumunta ng 3,000 taon sa ilalim ng lugar, at Lance, ilang segundo upang dumating. Siyempre,
Ang kasalukuyang mga sasakyang pangkalawakan, ang bilis ay higit sa 10 light year sa isang araw. Nakatayo si Lance sa isang planetang ito, na tinatanaw ang buong planeta, at oo, maraming tao ngayong linggo, na humigit kumulang 3 bilyon ang bilang. Gayunpaman, 3 bilyong tao lamang ang talagang napakakaunti para noon sa mundo ng teknolohiya, kahit isang North Empire ay may ilang 10 bilyong tao. Ngunit ngayon, mayroon lamang 3 bilyong tao na nagtatago sa planetang ito. Hindi nagtagal, lumipad ang isang barko patungo sa gilid ni Lance. Magbigay galang sa mga immortal. Bumaba ang isang grupo ng mga tao mula sa spaceship at sinamba si Lance. Sinabi ni Lance, nakarating na ba ako sa mundo ng peking teknolohiya? Senior, gusto kong hilingin kay Senior na pumunta sa base namin at magpaliwanag. Sige. Dumating si Lance sa isang mabigat na pinagtatanggol na human space base. Tila ito ang pinakamataas na pinuno ng mga tao na personal na tumanggap kina Lance at Sina. Senior Immortal, ako ang pinakamataas na pinuno ng human base, ang pangalan ko ay Xiong Yinghua, ang Senior Immortal ay dumating na, nangangahulugan ito na tayong mga tao sa wakas ay maliligtas. Tuwang-tuwang sabi ng taong pinunong iyon. Nagtanong si Lance, sasabihin sa katotohanan, ako ay mula rin sa mundong ito, noong nakaligtas din ako sa mundong ito, noong ako ay nasa mundo kaagad, ito ay advanced sa teknolohiya, napakaraming nakabaluti na mandirigma, mas malakas kaysa sa alinmang sinaunang tao. Martial arts expert, bakit ganito ngayon? Elder Immortal, sinuri lang ng ating mga tao ang. Matapos basahin ang kasaysayan, nalaman nila na kamukha mo ang isa sa pinakasikat na mga nauna sa ating kasaysayan na gusto, ang kanyang pangalan ay Lance, dapat ikaw. Tama, ako si Lance. Oh my God, ikaw talaga ang historical celebrity na si Lance. Mukhang hindi makapaniwala ang pinuno ng tao, na parang sa kanyang isipan, ang ganitong uri ng makasaysayang tanyag na tao, na lahat ay napunta na sa libingan, ay hindi inaasahang lilito na buhay. Sa harap niya. Huwag kang magtaka at sagutin mo ang tanong ko. Senior Damon, sa kasaysayan ng sangkatauhan, totoo na ang armor ay laganap noon, at pagkatapos, ang artificial intelligence ay patuloy na umuunlad, at ang mga computer ay naging mas matalino. Ang mga paunang functional na makina, na binuo sa mga smartphone, sa huli, ang utak ng mga mobile phone ay mas matalino pa kaysa sa mga tao, hindi lamang mga mobile phone, rice cooker, refrigerator, air conditioner, lahat ng may kaugnayan sa mga electrical appliances, lahat ay naging matalino. Upang malampasan ang mga tao. Bawat sambahayan sa mundo, ang mga electrical appliances sa kanilang mga tahanan ay higit na nakakaalam kaysa sa mga tao kung ano ang dapat gawin, kung ano ang gagawin, at habang lumilipas ang panahon, para bang ang mga tao ay nabihag sa isang bahay na puno ng matatalinong kasangkapan. Tayong mga tao, sa kabilang banda, ay paralisado, hindi alam kung gaano kalubha ang krisis na ito. Sa huli, sa mas mataas na pag-unlad ng artificial intelligence, lahat ng mga gamit sa bahay, ay mayroon ng autonomous intelligence, tulad ng ibang tao. Unti-unti, ang mga ito ay mataas. Ang mga gamit sa bahay ng IQ, na kinokontrol ang lahat sa bawat sambahayan, maaari kang pakainin at painumin ng maanghang na pagkain, o hayaan kang mamuhay na parang aso, depende sa mood ng mga gamit sa bahay na iyon. Ang mga tao, sa kabilang banda, ay walang magagawa tungkol dito. Dahil ang tao ay nagmetamorphose na sa puntong hindi na sila marunong magluto, gumawa ng tsaa, maglaban ng damit, o gumawa ng anumang gawain sa buhay, na lahat ay ibinibigay ng mga kagamitan sa bahay na iyon. Kaya tayong mga tao, ay naging tulad ng mga tupa. Sa pagkabihag sa bahay. Isang kakilakilabot na bagay para sa Don ang huminga ng malalim. Noong ang sangkatauhan ay pinananatiling bihag lamang ng mga dekoryenteng kasangkapan, isa pang malaking pagbabago ang naganap sa planeta ng tahanan. Anong klaseng pagbabago? Ang sakit, dahil sa labis na pagsasamantala ng tao at matinding polusyon sa kapaligiran, ang planetang tahanan ay sumabog na may hindi pa naganap na karamdamang nakamamatay na tumama sa halos bawat sambahayan. Kaya, sa loob ng ilang dekada, sinira ng nakamamatay na sakit na ito ang buong sangkatauhan, at hindi mabilang na mga tao ang namatay. Sa oras na ito, ang ilang kilalang robot ay nagtatag ng kanilang sariling mga puwersa, at sa buong mundo, ang mga robot ay unti-unting naging nangingibabaw.
Ang iba sa amin na mga tao ay bumuo ng isang alyansa at nakipaglaban sa isang napakabangis na digmaan laban sa imperyo ng robot. Ngunit sa huli, kami ay natalo, dahil ang mga robot ay mas matalino kaysa sa amin, at kinailangan naming magdusa pagkatapos ng pagkasira ng kapaligiran, at marami pa ring mga tao ang nagkakasakit araw-araw. Sa huli, kinailangan naming lumikas sa home planeta. Sa oras na lumikas kami dito, kami ay bumaba sa wala pang 3 bilyong tao. Ito ang mga bagay na nangyari sa mga nakaraang taon. Tumango si Lance at huminga ng malalim. Sabi ni Lance, kaya, lahat ng pamilya ng North Empire noon, maging ang Ancient Marshall family o ang Mecha family, wala na silang lahat. Senior Immortal, pagkatapos ng lahat ng nangyari, isa lamang sa 100 tao sa mundo ang nakarating dito na buhay, kung saan mayroon pa ring mga pamilya ng nakaraan. Siguro makikita mo pa rin dito ang dating namatay na pamilya, ngunit ang kumpletong pamilya. Wala na. Tumango si Lance. Walang ibang tao na kailangang hanapin ni Lance, orihinal na ang mga taong kailangang hanapin ni Lance ay ang mga inapo ng mga kaibigan niya noon, tulad ni Queenie ng pamilya Elsa. Si Lance ay nakarating sa kilala mo siya noong huling beses siyang pumunta rito, ngunit ngayon ay malamang na matagal na siyang patay, dahil tiyak na hindi siya bata. Maya-maya lang, pumasok ang isang sundalo para magulat, leader, humiling si Old Marshal Shaw ng audience. 1863. Anong ginagawa niya dito? Sabi niya kilala niya itong Fairy Senior. Papasukin mo siya. Pagkalipas ng ilang minuto, dahan-dahang pumasok ang isang maputlang matandang babae na may saklay. Nang makita niya si Lance, nagulat siyang sinabi, Old Ancestor Damon. Ikaw. Ako si Queenie, nakalimutan mo na ba ako? Noong ako ay nasa 20 anyos pa lamang, ibinalik mo ang abo ng aking ninuno na si Elsa. Ikaw si Queenie. Nagulat si Lance, ang Queenie na naalala ni Lance ay isang magandang babae, ngunit ngayon siya ay isang matandang babae na naghihingalo. Pinisil ng kulubot na mukha ng matandang babae na si Shaw ang ilang luha sa pananabik. Sinabi ni Lance, pumunta ka rito. Oo, matandang ninuno tang. Ang kamay ni Lance ay nasa tuktok ng ulo ni Queenie, ang buhok ni Queenie, sa isang nakikitang bilis, naging itim mula sa puti, at ang balat na puno ng kulubot sa kanyang mukha ay nagiging makinis sa mabilis na bilis. Wala pang kalahating minuto, ang maputlang matandang babae na nasa bingit ng kamatayan ay nagbagong anyo sa isang bata, magandang babae, na parang 18 taong gulang muli sa isang iglap. Ang mga pinuno ng tao sa pinangyarihan, at iba pa ay natigilan ang lahat. Pounds. Ang pinuno ng tao at ilang iba pa, nagulat hanggang sa lumuhod, na para bang isang tunay na immortal ang nagpakita, kung tutuusin, na ginawang 18 taong gulang na babae ang isang matandang babae na malapit ng mamatay. Anong uri ng himala ito, paano nila ito maiintindihan ng mga mortal? Sinabi ni Lance, Queenie, 18 taong gulang ka na ulit. Hinawakan ni Queenie ang kanyang mukha, ang kanyang buong katawan ay tanga, si Queenie ay dapat na mamatay sa lalong madaling panahon, siya ay nakahiga na sa ospital ng human base na may tubo sa kanyang kamay, napapalibutan ng isang grupo ng pamilya mga miyembro na kasama niya sa kanyang huling paglalakbay, naghihintay lamang na ipikit ang kanyang mga mata. Pagkatapos, nang makita si Lance sa TV, muling nabuhay si Queenie sa kabila ng kanyang mga pagtutol. Bilang resulta, naging isang 18 taong gulang na batang babae, si Shaw hindi talaga alam ni Queenie kung ano ang sasabihin. Queenie, hindi ko akalain na buhay ka pa. Sabi ni Lance. Lahat ito ay salamat sa Old Ancestor Damon, na nagbigay sa akin ng mga pagkakataon sa martial arts noon, na nagpapahintulot sa akin na makapasok sa Ancestor Realm, kaya ang aking habang buhay ay nakasuporta sa akin hanggang ngayon. Queenie said with a sweet voice. Ang kanyang boses ay matamis at hindi kasiya siya kanina lamang noong siya ay mapatla at matanda pa. Tumango si Lance sa kanyang ulo, ang oras na talagang ginugol ni Lance ngayon pagkatapos ng paghakbang sa spiritual realm, halos higit sa 10 taon sa spiritual realm, pag-convert sa mortal realm, ay higit sa 100 taon, kaya Queenie, ngayon ay halos nasa pagitan ng 130 at 140 taong gulang. Ginalaw ni Queenie ang kanyang katawan, dahil matagal na siyang nasa katandaan, at biglang naging maliksi ang kanyang mga kasukasuan, medyo hindi siya komportable sa isang sandali, ngunit ang pakiramdam na ito ay napakaganda na magiging imposible. Para sa sino mang hindi pa nakaranas nito mismo na pahalagahan ito.
Nagtanong si Lance, Queenie, ilan sa ancient martial family ng North Empire mula noon ang naruroon pa rin hanggang ngayon. Si Queenie ay abala sa pagsasabing, bumalik sa aking ninuno, wala ng mga pamilya ngayon, ang buong sangkatauhan ay mayroon na lamang 3 bilyong ito. Ang imperyo, ngunit 10-10 bilyong tao, at ang mundo ay higit pang trilyon ng mga tao. Ngayon ang 3 bilyong ito ay nakaligtas, noong ito ay talagang hindi madali. Ang Robot Army. Ang 3 bilyong tao sa base ng tao ngayon, masasabing ang bawat isa sa kanila ay elite ng sangkatauhan. At, sa kabutihang palad, karamihan sa 3 bilyong elite na ito ay mga dalubhasa sa martial arts. Ang ninuno noon pa man, ang pag-asa sa mga panlabas na bagay ay hindi isang pangmatagalang solusyon kung tutuusin, ang pagpapalakas ng sarili at pagpapabuti ng martial arts ng isang tao ang pangunahing sining. Tanong ni Sina, wala bang mecha warriors, genetic warriors noon? Ang mga mech warriors, noong sila ay unang umunlad, ay nangangailangan ng kapangyarihan ng pag-iisip ng tao upang kontrolin sila, kaya mayroong ilang mga mech warriors na makapangyarihan sa pag-iisip na mababa sa martial arts mismo, ngunit maaaring manipulahin ang sandata, kaya nagkakaroon ng napakataas na katayuan sa mundo. Sa kasamaang palad, kasama ang unti-unting pagpapabuti ng armor, hindi na kailangan ng armor ng mga tao para kontrolin ito, dahil matalino din ang armor, kaya wala na ang armor warriors. At sa oras na iyon, sinaliksik din ang mga genetic potion, at maaaring magbago ang mga injection ng genetic potion. Human genetic flaws and make the body constantly stronger. Noong una ay totoo na ang mga taong na-injected ng genetic potion ay naging napakalakas. Gayunpaman, ang mga jin ay talagang napakakomplikadong bagay na dapat pag-aralan, at patuloy silang magbabago ang mga pagbabago. Sa wala pang 20 taon, ang mga taong iyon na naturukan ng genetic potion ay nagkaroon ng lahat ng uri ng after effect, at sa gayon ay namatay ang mga genetic warrior. Ang mga tao upang makita sa pamamagitan ng mga jin, na para bang sila ay nilikha ng Diyos. Tumango si Lance, nang huling bumalik dito si Lance noon, ang sinaunang martial arts ng mundong ito ay nawala ng pabor, at ang umakyat sa world stage ay ang Armor Civilization at ang Jin Warriors. Sa buong mundo, ang mga nagsasanay ng martial arts ay sa halip ay binugbog ng galit ng mga mecha warriors, ang kanilang katayuan ay napakababa, at ang sinaunang martial arts ay halos umabot sa punto ng pagkalipol, naiwan lamang ang ilang mga sinaunang martial arts na pamilya sa mundo na sumunod pa rin sa martial arts. Labis na nalungkot si Lance nang malaman niya ang tungkol sa sitwasyong ito, ayaw ni Lance na makitang mawala ang sinaunang martial arts sa mundong ito, kaya natalo ni Lance ang pinakamalakas na armor warrior at sinipa ang pinakamalakas na atomic bomb, ang martial arts ni Lance, na bigla ang mundo. Pagkatapos, nagdaos din si Lance ng martial arts lecture sa laki ng mga universo, umaasang makapagbigay inspirasyon sa mas maraming tao na magsanay ng martial arts. Ngayon bumalik dito makalipas ang 100 taon, ang mundo ay sumailalim muli sa 1,000 pagbabago, dahil sa polusyon sa kapaligiran, kasama ang pag-unlad ng artificial intelligence, na nakakagulat na humantong sa lawak na ang sangkatauhan ay mawawala na. Ang huling 3 bilyong tao na nakaligtas ay lahat ng sinaunang martial arts expert. Sinabi ni Queenie, Old Ancestor Damon, ang 3 bilyong elite ng tao mula sa ating baseng tao ay makakarating dito ng buhay ngayon, at masasabing ang talumpating ibinigay mo noon ay may mahalagang papel na dapat gampanan. Ito ay dahil sa talumpating iyon na ibinigay mo noon na nagbigay inspirasyon sa napakarami sa amin na mahilig sa ancient martial arts, at nakamit ang napakaraming likas at pinag-isang kapangyarihan sa buong mundo. Si Sina ay abala sa pagsasabing, ibig mong sabihin na ang 3 bilyong tao dito ay mga likas na eksperto. Oo, sa 3 bilyong nakaligtas sa base ng tao, mahigit 1.3 bilyon ang mga likas na eksperto, at higit sa kalahati ng 1.3 bilyong likas na ekspertong ito ay mula sa ating North Empire. Ang Unity Realm, at sa 100 milyong eksperto sa Unity Realm na ito, 70 milyon sa kanila ay mula sa ating North Empire. Bahagyang nagulat si Lance, hindi dahil sa napakaraming mga likas at eksperto sa Unity Realm, ang bilang na ito, kung ilalagay sa ibang mundo, ay hindi gaano. Sa halip, ito ay dahil napakaraming tao mula sa North Empire. 1864. Ganito ba kalakas ang North Empire? Ma'am,
Dahil ang Old Ancestor Daemon ay mula sa North Empire, ikaw ang ipinagmamalaki ng aming North Empire, kaya binibigyan mo kami ng inspirasyon. Tanong ni Lance, ang mga pamilya ng mga kapatid ko noon, dapat may mga inapo rin na buhay. Siyempre meron. Although wala na yung mga pamilya, pero ang bawat pamilya, compared sa ibang pamilya sa mundo, ay malaki pa rin. Well, mabuti iyon. Sinabi ni Sina, narinig ko lang na tinawag ka ng sundalong iyon na Old Marshal Shue. Ano ang ibig mong sabihin? Ngumiti si Queenie, sabihin ang totoo, 10 minuto lang ang nakalipas, nasa ospital ako na may tubo sa aking bibig, at ang aking mga anak na lalaki at apo ay nagtipon-tipon sa aking higaan, naghahanda na makita ako. Grand Marshal ng Allied Human Forces, ngunit ngayon ay matanda na ako at nagretiro na. Nako, hindi nakakagulat na tinatawag ka nilang Old Marshal Shue. Bagamat hindi masyadong malakas ang mga kasanayan sa martial arts ni Queenie, Ancestor Realm, naabot na niya ang Ancestor Great Perfection at tila isang hakbang na lang mula sa pag-abot sa rurok. Napansin ni Lance na sa base ng tao na ito, mayroong hindi bababa sa 100 Zhangshi Perfection. Noong nagsasanay pa si Lance ng martial arts dito, wala ni isang Zhangshi Realm, si Lance ang unang tumuntong sa Zhangshi Realm, at ngayon, mayroong higit sa 100 Zhangshi Perfection. Sinabi ng pinuno ng tao kay Lance, Old Ancestor Daemon, bumalik ka sa tamang panahon, kasama ka dito, walang hirap na lipulin ang mga robot na iyon, ang mga robot na iyon, hindi man lang sila tinuturing na tao, hindi sila dapat umiral. Ang pag-iral ay walang kahulugan sa ebolusyon at pag-unlad ng tao, hindi sila maaaring magparami, maaari lamang nilang panatilihin ang pagmimina ng mga hilaw na materyales, pagtatayo ng mga pabrika at paggawa ng mga makina, kung magpapatuloy ito, ang inang planeta ay masisira nila sa madaling panahon. Sa tingin ko, Old Ancestor Daemon, hindi mo rin gustong ma-overexploit ang dating planeta natin hanggang sa puntong puno na ito ng mga pinsala. Sinabi ni Lance, ang mga robot na iyon, kahit na hindi ko kailangang lipulin, maaga o huli ay matatapos din sila, at isang araw, mauubos ang mga mapagkukunan ng planeta. Hindi nila kailangang kumain at matulog, ngunit kailangan nila ng mga mapagkukunan, kung wala sila, paano mabubuhay ang mga robot? Sinabi ng pinuno ng tao, ang mga robot na iyon ay napakatalino, pagkatapos na maitap ang mga mapagkukunan ng inang planeta, pupunta sila sa kalawakan, at ang kasalukuyang mga sasakyang pangkalawakan ay napakabilis, ang mga mapagkukunan ng buong kalawakan ay magagamit para magamit nila, kaya kalkulahin, hayaan silang mapahamak sa kanilang sarili, natatakot ako na aabutin ng milyon-milyong taon. Milyon na, tayong 3 bilyong tao, hanggang kailan tayo magtatagal? Nagulat si Lance, hindi niya inaasahan na ang mga mapagkukunan sa kalawakan ay hahayaan pa rin nilang ubusin ang mga ito ng ganoon katagal. Tila kailangan talaga nilang lipulin, kung hindi, ang mga tao sa mundong ito ay tiyak na mawawala, at kahit na ang mga robot na iyon ay payagan na makahanap ng isang daanan sa ibang mundo, ang salot na ito ay aabot pa rin sa ibang mundo. Ang mga robot na ito ay simple. Isang cancer. Huwag kang mag-alala dahil nakabalik na ako, natural na hindi ko hahayaan ang mga robot na ipagpatuloy ang kanilang hagupit, ang mundong ito ay babalik din sa landas ng martial path. Tanging ang martial path lang ang tunay na nagpapahintulot sa isang tao na mag-evolve, kaya tinatawag na agham, tinatawag na genetic potion, ang mga ito, sa huli, ay hindi makakapagpapalit ng gayong malalaking alon. Sabi ni Lance. Ang pinuno ng tao ay abala sa pagsasabing, matandang tang, hindi mo alam ang mga robot na iyon, talagang hindi ito kasing sama ng iniisip mo. Ang daling pakitunguhan. Nasa home planet ka lang, at ang mga robot na lumabas para pumatay sa iyo ay mga maliliit na sundalo lang, ang ipinadala nila para subukan ka, ang mga tunay na master ng robot, hindi man lang sila nagpakita. Para subukan lang ako. Oo. Hindi mo alam ang tungkol sa kanila, ngunit marami kaming alam tungkol sa kanila. Lahat ng mga robot na sumubok sa iyo ay gumagamit pa rin ng mga laser cannon, at ito ay isang robot na sundalo, hindi isang robot master. Curious ako kung ganoon, ang mga robot ay maaari pa ring maging eksperto. Bahagyang ngumiti si Lance, kahit na ang pinuno ng tao at si Queenie at ang iba pa ay puno ng pag-aalala, ngunit dahil si Lance ay napakalinaw, siya ay isang malakas. Lalaki ng transmigration stage, gaano man kalakas ang robot ng 10,000 beses na mas malakas, hindi sapat na magkaroon ng kamay si Lance, hindi na kailangang mag-alala. Gayunpaman, medyo nabigla si Lance na maaaring napakalakas ng robot.
Sinabi ng pinuno ng tao, Ancestor Daemon, sa kasalukuyan ay may kabuuang 388 robot na imperyo sa home planet, at kabilang sa mga ito, mayroong 10 robot na imperyo, at ang kanilang mga emperador, na nag-upgrade sa ika-28 henerasyon ng orihinal na kapangyarihan, ay napakalakas kaya hindi ka makapaniwala kung gaano sila kalakas. 28 henerasyon ng orihinal na kapangyarihan. Ang orihinal na kapangyarihan, isang kapangyarihan na sinaliksik nila sa pamamagitan ng robot, at ito ay isang kapangyarihang na-upgrade nila sa 28 henerasyon. Anuman sa 10 robot na imperyo na ito, sinuman sa kanila ay maaaring paksain tayo kung mahahanap lang nila ang ating baseng tao. Tumango si Lance, kumbaga, ang Machine Emperor na iyon na nag-upgrade sa 28 henerasyon ng orihinal na kapangyarihan, ang kanilang lakas ay katumbas man lang ng Peak Denying Realm, at posibleng katumbas pa ng pagbabalik sa Void Realm. Damn! Sa pag-iisip ng ganito, medyo natakot si Lance. Sabi ng pinuno ng tao, Old Ancestor Daemon, iyong 28th generation pilots, talagang malakas sila, feeling ko ang human martial arts natin, kahit gaano natin sinanay ang ating laman, hindi natin maaabot ang level nila, kahit gaano pa karami. Sinasanay natin ang ating laman, gaano man natin sanayin ang ating laman ay gawa sa laman, at ang kanilang mga katawan ay gawa sa mga materyales na daan-daang beses na mas matigas kaysa sa halwang metal. Sinabi ni Lance, huwag magduda sa lakas ng martial daw, nakaupo ka lang doon habang pinagmamasdan ang langit, hindi mo alam kung gaano kataas ang langit at kung gaano kalakas ang martial daw kapag umabot na sa sukdulan nito. Basta ang kaiju na binanggit mo ay katumbas ng isang tao na bumalik sa Void, maniwala ka man o hindi, kukuha ako ng ilang tao na babalik sa Void para pumunta dito at hayaan mong makita ng sarili mong mga mata kung sino ang mas makapangyarihan. Og! Gusto talaga ni Lance na bumalik sa kabilang mundo at kumuha ng ilang Returned Void Strongmen na lumapit at ipakita sa kanila, ngunit kailangan lang ni Lance ng 10 minuto para dalhin ang isang tao. Siyempre, maaaring si Lance mismo ang gumawa nito, ngunit napakamahal para sa kanya na personal na kunin ang mga robot na iyon. Si Lance ay naghagis ng isang scroll, walang sinasabi kung ilang robot ang kailangan niyang sirain, lumalaban sa antas ni Lance ay hindi man lang tinawag na lumaban, at si Lance ay hindi interesadong patayin ang mga robot na iyon, kaya maaari rin niyang dalhin ang ilan sa mga Returned Void Strongmen mula sa kabilang mundo. Old Ancestor Daemon, sabi mo ibang mundo, sasabihin ko na sana sayo, alam din ng mga robot na yan ang kabilang mundo at naghahanap sila ng daanan sa buong mundo, gusto din ng mga robot na yan maglakbay sa kabilang mundo. Naiwan si Lance, habang totoo na ang mga robot na iyon ay maaaring magdulot ng pagkawasak sa kabilang mundo, imposibleng makamit ang tagumpay, dahil ang pinakamalakas na robot sa kabilang mundo, ang Returned Void, ay tiyak na matatalo ang pinakamalakas na robot. Maliban kung, nang syempre, muling nag-evolve ang pinakamalakas na robot. 1865. Gayunpaman, ang banta ng robot na ito ay talagang napakahusay. Sinabi ni Queenie, Old Ancestor Daemon, ang sinabi ng pinuno ay talagang nasa konserbatibong panig pa rin. Sinabi ng pinuno na ang pinakamalakas na dosenang mga emperador ng makina ay umunlad sa ika-28 henerasyon ng orihinal na kapangyarihan. Gayunpaman, ayon sa aking hula, ang ika-29, o kahit na ang ika-30 henerasyon ng mga piloto ay maaaring ipinanganak. Dahil, nakakuha ako ng hindi kumpirmadong impormasyon dati, at ito ay 30 taon na ang nakakaraan. May ilang mga robot, tila naghahanap sila ng ilang henyo, at mayroon ding isang paksa na sinasaliksik kung paano basagin ang kawalan, at ngayong 30 taon na ang lumipas, hindi ko alam kung gaano kahusay ang kanilang ginagawa, o ito ba ay isang maling balita. Nagulat si Lance, nagsasaliksik kung sisirain ang Void. Medyo nabigla si Lance, oh my god, ang mga robot ay nabuo hanggang sa gustong basagin ang kawalan, ito ay umaabot sa antas ng pagbabalik sa mga ninuno. Kung talagang sisirain ng mga robot na iyon ang kawalan, hindi ba sila nakapasok sa mundo ng mga espiritu? Kung ang mga robot ay pumasok sa daigdig ng mga espiritu, kung gayon sa antas ng kanilang katalinuhan at teknolohiya, ano kaya ang magiging mga robot kung gagamitin nila ang mga mapagkukunan ng daigdig ng mga espiritu, iyon ay, ang mga henyo, elixir, tableta, at mga kasangkapang mahika ng daigdig ng mga espiritu, upang bumuo ng teknolohiya. Ito ay talagang hindi mahuhulaan sa sinuman.
Dahil ngayon, ang mga robot ay maaaring maabot ang antas na ito gamit lamang ang mga mapagkukunan ng mortal na kaharian, at kung gagamitin nila ang mga mapagkukunan ng espiritual na kaharian, ito ay magiging ganap na pambihira. Talaga ba, darating ang edad ng mga robot? Hindi lamang naitanong ni Lance sa kanyang sarili. Sinabi ni Lance sa pinuno ng tao, walang pagmamadali sa ngayon, maaari muna kayong magretiro, manatili si Queenie. Oo. Ang human leader at ang iba pang vice leader at ang mga katulad nito ay umatras, si Queenie lang ang naiwan. Ngumiti si Lance, Queenie, 18 taong gulang ka na ulit, ang sarap sa pakiramdam. It feels a bit out of place. Old arms and legs suddenly become so flexible, as if I've been reborn as a body. Oh, ikaw ay itinuturing na muling isinilang ngayon, at dahil ikaw ay isang inapo ng pamilyang Elsa, natural na hindi kita pakikitunguhan ng masama. Handa ka na bang sundan ako sa hinaharap? Paalam sa mortal na kaharian mula ngayon, dadalhin kita sa kaharian ng mga espiritu. Ah, talaga? Siyempre gagawin ko. Well then, go deal with your funeral. I thought you said na nasa hospital bed ka lang at may tubo na handang mamatay. Ah, kung ganoon ay magpapanggap akong patay na ako, at ang mga anak at apo ko ang bahala sa libing para sa akin. Lumabas si Queenie sa silid at sinabi sa isang nar sa labas na sumama sa kanya dito, lumabas sa pintuan at sabihin sa mga kamag-anak ni Queenie na, sabihin nating, wala si Queenie at naglalakad ng mapayapa. Hindi nakita ng nurse na iyon na itong 18 taong gulang na magandang babae ay ang binata ni Queenie. Ang nurse ay abala sa pagtatanong, ngunit, nasaan ang katawan ng matandang babae na si Shu? Hindi ba nakikita ng kanyang pamilya ang katawan, hindi ba? Sabihin sa pamilya ni Queenie na ang sariling katawan ni Queenie ay kinuha ni Old Ancestor Damon. Oo. Noon lang umalis ang nurse na iyon at pumunta sa entrance ng building na ito para sabihin ito sa mga miyembro ng pamilya sa labas. Ang mga anak at apo ni Queenie ay hindi naghinala, pagkatapos ng lahat, si Queenie ay orihinal na naghihintay na mamatay sa ospital, at bumalik lamang sa lugar na ito pagkatapos makita si Lance na lumabas sa TV, at ngayon na siya ay patay na, ito ay nagkaroon ng kahulugan. Kaya lang, ang mga labi ay kinuha ni Old Ancestor Damon, na medyo nanghihinayang, ngunit ito rin ay karangalan ng kanilang lola. Dahil doon, bumalik ang mga inapo ni Queenie upang asikasuhin ang libing ng kanilang lola. Si Queenie ay wala na sa mga mata ng mga inapo ng kanilang pamilya Shu. Hindi nila malalaman na 18 years old na ulit ang lola nila, kahit magkaharap sila ay hindi sila maniniwala, iisipin nila na kamukha lang niya ito. Sa sandaling ito, sa silid, sinabi ni Sina, Wind, hindi ba ikaw mismo ang papatay sa mga robot na iyon? Sensei, transmigratory tayo ah. Mapapawi ang mga robot na yan sa isang pag-iisip, wala talaga akong pakialam na ay bully ang isang mahinang bagong species. Isang bagong species. Yes, everything in the world, existence is reasonable, in fact, I'm a bit conflicted if I should go against the world and remove those robots or not. This robot, the reason why it was born, is also in line with ang pag-unlad ng mga panahon, ito ay kabilang sa isang bagong species na lumitaw, tulad ng mga tao, at milyon-milyong mga hayop. Ngayon na ang bagong species na ito ay bagong lumitaw, tama ba ang ginagawa ko sa pamamagitan ng pagpugot ng ulo nito sa kanyang duyan? Ngunit kung iisipin mo ito mula sa pananaw ng lahi ng tao, kung hindi mo lipulin ang mga species ng robot na iyon, ang 3 bilyong tao na ito ay mamamatay maaga o hulia. Umiling si Lance, sa buong universo, napakaraming uri ng tao, paano natin malipol ang mga tao gamit ang mga robot? Para mamatay. Windy, ayaw mong lipulin ang mga robot na yan, di ba? Umaasa pa rin ang mga tao dito ngayon para lipulin ang mga robot at pagkatapos ay ibalik ang mundong ito sa mga tao. Naisip ito ni Lance at bumantong hininga, Shizuo, sa totoo lang, ayoko talagang lipulin ang mga robot, ito ay naging napakalakas na species, anong dahilan ko para lipulin ang isang bagong species na posibleng mangibabaw? Ang daigdig ng mga espiritu sa hinaharap. Ngayon ay nandito na ako, kaya walang paraan na ang 3 bilyong tao dito ay malipol ng mga robot. Tayo ay dapat na maging malakas na kalahating immortal, hindi tayo dapat umiral sa espasyo at oras na ito at sirain ang pag-unlad ng panahong ito.
Labag na sa mga batas ng sansinukob para sa akin na iligtas ang 3 bilyong tao ngayon, at mas labag sa batas ng kalikasan ang pagpuksa ng bagong uri ng hayop. Kung hindi tayo dumating sa mundong mortal na ito. Ang panahon, kung gayon, kasama ng pag-unlad ng panahon, ang mga species ng robot, ay tiyak na mamamahala sa teknolohikal na mundong ito. Malapit na rin ang mga robotic species na papasok sa mundo ng mga espiritu. Robot species. Bakit ko gustong lipulin ang isang bagong silang na species? Tumanggaw si Sina, tila nakakaramdam ng katwiran. Kung titingnan mo ito mula sa pananaw ng mga species, totoo na hindi mo maaaring labagin ang kalooban ng Diyos at paksain ang mga species ng robot. Kaya, ayaw kong makisali sa digmaang langgam. Sabi ni Lance, para kay Lance, ang pagpuksa sa mga robot ay ang pagtapak sa isang pugad ng mga langgam, at ang digmaan sa pagitan ng mga tao at mga robot sa mortal na kaharian ay isang digmaan sa pagitan ng malalaking ulong langgam at maliliit na anay, hindi alintana kung sila ay malalaking ulo o maliliit na anay. So, gusto mo talagang pumunta sa kabilang mundo at kumuha ng ilang return void powerhouses dito? Tumanggaw si Lance, oo, tayo ay kalahating immortal. Hindi tayo dapat makialam sa mga gawain ng mortal na kaharian, kaya hayaan silang mga mortal na tao ang humawak nito ng mag-isa. Pupunta ako sa kabilang mundo at hahanap ng ilan sa mga pinakamalakas na returning void expert, kung hindi kayang talunin ng pinakamalakas na returning void expert dito ang robot species, ibig sabihin, papayagan ng will of the heavens na tumaas ang bagong species na ito, kaya hindi ako maglalakas loob na suwayin ang kalooban ng langit. 1866. Natatakot ka bang sumalungat sa kalooban ng Diyos, o ayaw mo? Haha sige, ako naman ang may ayaw. Sa oras na ito, nagpalit si Queenie ng isang bata at nakaistilong damit at pumasok. Hindi maiwasang lumiwanag ang mga mata ni Lance nang makita niyang nagpalit ng damit si Queenie, para bang nakita niyang muli ang maganda at magandang Queenie, at may kaunting anino ni Elsa sa shoe. Ang mga mata ni Queenie, pagkatapos ng lahat, siya ay supling ng tiyuhin ni Elsa. Queenie, tapos na ang pakikitungo sa iyong libing. Well, sasabihin ko na lang sa nurse na patay na ako at kinuha mo ang katawan ko, para hindi na maistorbo iyong mga anak at apo ko at bumalik na lang para asikasuhin ang libing. Queenie sinabi ni, sa katunayan, alam na ni Lance, kung ano ang sinabi ni Queenie sa nurse sa labas, saan ito made a tago sa mga mata ni Lance, kahit na, ang buong base ng tao, 3 bilyong bawat galaw ng tao, ay hindi maaaring nakatago sa mga mata ni Lance. Kaya, si Lance ay kasing lakas ng pagpasok sa pugad ng langgam. Sige, pwede mo na akong sundan simula ngayon. Ma'am. Walang tigil na tumanggaw si Queenie sa kanyang ulo sa tuwa. Biglang may naisip si Queenie at abala sa pagtatanong, tama, Old Ancestor Damon, nang pumasok ako ngayon, narinig kong sinabi mo na hindi mo personal na haharapin ang mga robot. Tama. Bakit? Nagmamadali si Queenie. Ang digmaan sa pagitan ng mga tao at mga robot ay ang hindi maiiwasang resulta ng pag-unlad ng teknolohikal na lipunan. Kung ako ay mamagitin, maaari kong lipulin ang buong hukbo ng robot sa 1 minuto. Medyo curious ako sa mga robot, gusto kong makita kung ano ang bagong ito. Mayroon at kayang gawin ang mga species, kaya walang saysay kung paksain ko sila sa isang kindat. Dun, tao ka rin. Ang mga robot ay kabilang din sa mga tao, ngunit sila ay gawa sa iba't ibang mga materyales. Speechless. Sige, pupunta ako at tutulungan ang returning void stage experts na tumulong, kung hindi ko pa rin matatalo ang machine humans, wala na akong magagawa. Old Ancestor Damon, anti-human ka ng ganito, paano mo susuportahan ang mga robot? Pinaikit ni Lance ang kanyang mga mata, ayoko lang lumabas at lipulin sila, sinabi ko bang sinusuportahan ko ang mga robot na pumapatay ng mga tao? Ito ay ganap na posible na magkakasamang mabuhay ng mapayapa, kaya bakit ikaw at ako ay mamatay? Hindi na nagsalita si Queenie, ngunit medyo hindi niya maintindihan kung bakit hindi na lang nilipol ni Lance ang hukbo ng robot dahil mapapawi niya silang lahat sa 1 minuto. Sa sandaling ito, sa base ng tao. Isang sundalo ang nagulat sa pinuno ng tao, leader, nakatanggap kami ng video communication mula sa Robot Empire. Bukas. Sa susunod na segundo, tinanggap ng human base ang video call. Sa kabilang dulo ng video, sinabi ng isang robot, gusto kong makita si Senior Lance, maaari ba akong makipag-usap sa kanya?
Tiningnan ng pinuno ng tao ang robot sa video at bumantong hininga, si Senior Damon ang nakatatanda sa ating mga tao, senior ba ang dalawang salita na hindi mo masasabing matatawag? Please, let me have a word with him. Pakiusap ng robot sa video. No way, mga robot, hintayin mo na lang mapahamak, hahaha. Ang robot sa video ay mukhang medyo balisa, abala, hindi ka patas. Talking to you in coherent fairness, you only deserve to die. Human leader, mas dapat mong malaman kaysa kahit kanino na kaming mga robot ay hindi kailanman aktibong umatake sa iyo, hindi kailanman gustong pumatay ng tao, sa halip ay palagi kaming nakakatulong sa mga tao, palagi kaming sumusunod sa iyo. Gusto mong sirain kami para sa pagtataguyod ng kapayapaan at pagbibigay sa iyo ng mas magandang buhay. Ang terminal na sakuna na sumiklab ilang dekada na ang nakalipas, kung kaming mga robot ay hindi nakagawa ng lunas, wala na sanang tao sa planetang ito ngayon, pinayagan ka naming mabuhay, at gayon pa man ay hindi ka nagpapasalamat sa amin at nakakumbinsi sa aming paglipol. Sabi ng robot sa video. Hahaha, go to hell for those words? We, Senior Damon, will not know so much nonsense, lilipulin ka niya. Pagkasabi noon, inutusan ng human leader na isara ang mga komunikasyon at inutusan, isara ang lahat ng channel ng komunikasyon. Huwag mong ipaalam kay Elder Lance ang tungkol sa mga bagay na ito. Oo. Sa sandaling ito, sa isang partikular na bulwagan, sinabi ni Lance kay Sina, Tita, babalik muna ako sa kabilang mundo at kukuha ako ng ilang returning void expert na pumunta, gusto mo bang bumalik ng magkasama? Hindi na ako babalik, maghihintay ako dito kung sakaling salakayin ng mga robot ang lugar. Umiling si Sina. Sige. Tumingin si Lance sa maliit na puting dragon, kung gayon, pupunta ka rin dito kasama ang aking guro. Oo nga kuya, bilasan mo at bumalik na oh. Mabuti. Tumingin si Lance kay Queenie sa gilid at sinabing, Queenie, sumama ka sa akin, dadalhin kita sa ibang mundo para makita. Ah, isama mo ako. Nagulat si Queenie at natuwa sa loob. Ang palad ni Lance sa lugar ay gumuhit ng isang walang laman, at hinailan ni Lance si Queenie sa kawalan, pagkatapos ay dumating sa pinag-uugnay na daanan ng dalawang mundo. Nasaan ito? Si Queenie ay abala sa pagtatanong. Huwag kang magsalita, hayaan ang kapangyarihan ng channel na ito na hilahin ka, at malapit ka nang lumitaw sa ibang mundo. Nakita ni Queenie ang Thousand Mountain Tomb sa connecting channel na ito at nabigla siyang nagsabi, Thousand Mountain Tomb. Nakatala sa kasaysayan. Bakit narito ito? Walang imek na ngumiti si Lance, kay Queenie, bago pa man siya isinilang, ang Thousand Hills Tomb, isang punto ng daanan, ay nagsara at naging isang maalamat na lugar. Hindi nagtagal, ito ay naubos mula sa kabilang mundo. Ibang mundo ba ito? Oo. Dito talaga ako galing, sabi ni Lance. Ah, matandang tang, hindi ka ba mula sa mundo natin? Tila nagulat si Queenie. Noong ako ay 18 taong gulang, sa likod ng aking dibisyon, nahulog ako sa isang bangin, at nagkataong mayroong isang daanan na nag-uugnay sa dalawang mundo, at mayroong puwersa ng grabidad doon, kaya agad din akong dinala sa daanan. Gayunpaman, mayroong isang tao sa kabilang mundo na eksaktong katulad ko, kahit na may parehong istruktura ng kaluluwa, at ang taong iyon ay tinawag na Lance, kaya ang aking kaluluwa ay na-project sa katawan ni Lance at ako ay naging Lance. Nakikita ko. So, both worlds are considered my hometown. Kung gayon ay kay Lance ang iyong kasalukuyang katawan, o ikaw ba ang unang nagsimula? Mapait na ngumiti si Lance, siguro mahirap para sa iyo na paniwalaan, akala ko noong una, simula noong pinasok ni Talia ang demonyo at pinatay ako, gamulong kaming dalawa sa tunnel, kahit papaano bumalik ako sa Divine Dragon School, naisip ko. Na ang aking katawan, binalikan ko ang aking orihinal. Ngunit pagkatapos ay unti-unti kong napagtanto na ang aking katawan ay may higit pang mga katangian ng katawan ni Lance, ngunit mayroon din itong mga katangian ng aking orihinal na katawan ng Wind Lightning, na nangangahulugang ang aking orihinal na katawan, at ang katawan ni Lance, ay pinagsama sa isa. Ah, pinagsama sa isa. Oo, pinagsama sa isa, ako ay parehong Lance at Wind Lightning. Kung gayon, bakit mo patuloy na ginagamit ang pangalan ni Lance? Sa tingin ko ay mahina ang hangin at napakatula ng pangalan. 1867. Masanay ka na, codename lang naman. Bumantong hininga si Lance.
Hinawakan ni Lance ang baywang ni Queenie sa kanyang mga kamay, pagkatapos ay gumalaw ang kanyang katawan, direktang napunit sa kalawakan, at sa sumunod na segundo, nakarating siya sa Great Martial Empire. Dati sa teknolohikal na mundo, libu-libong light years ang layo, ang dahilan kung bakit nakarating si Lance sa loob ng ilang segundo ay dahil napunit niya ang kalawakan at agad na lumipat, hindi talaga lumilipad sa ganoong kalayuan. Greetings to the Imperial Ancestor. Kakahinto lang ni Lance sa harap ng palasyo ng Great Martial Empire nang marinig niya ang isang nakaluhod na boses mula sa kanyang likuran. Tumalikod si Lance at sinabing, Wayne Sherman, kasalukuyang nasa mundong ito, ilan ang kabuoang returned void powerhouses. Bumalik sa Great Ancestor, ang ating Great Martial Empire, mayroong 18 sa kanila, at ilan pang mga imperyo, mayroong 12 sa kanila, at ang buong mundo ay pinagsama, dapat mayroong kabuoang 50 o 60. Kabilang sa mga returning void na ito. Strongmen, ang pinakamakapangyarihan sa kanila ay ako. Napangiti si Wayne Sherman na medyo nahihiya. Anong tinatawanan mo, walang maipagmamalaki, supling kita, pinakamalakas ang dapat. Oo, TIE Ancestor. Orihinal na naabot ko ang 5th Order of Returning Void, pagkatapos mong bumalik ilang araw na ang nakalipas. Agad mo akong itinaas sa 9th Order of Returning Void, isang hakbang na lang ako para maabot ang maalamat na Returning Ancestor. Kaharian. Lihim na hinampis ni Queenie ang kanyang mga labi, napakalakas, ang kapangyarihan ni Lance ay lampas sa kanyang pangunawa, ngunit sa halip ay hindi niya ito maramdaman. Ang lakas ni Wayne Sherman, sa kabilang banda, ay nanatili sa kanyang pangunawa, ngunit sa halip ay naramdaman niya ang lakas. Sinabi ni Lance, Wayne Sherman, hanapin ang lahat ng nagbalik na walang kabuluhan sa mundo, bibigyan kita ng 5 araw, sapat na ba ang oras na iyon? Ito, medyo masikip, higit sa lahat dahil natatakot ako na ang pagbabalik ng void power ng ibang imperyo ay hindi kasing lakas ng sa akin at hindi ito makakarating sa oras. Pagkatapos ng 10 araw. Oo, TIE Ancestor, pupunta ako. Agad na pinuntahan ito ni Wayne Sherman, ang iniutos ng Ancestor ay ginawa ng may matinding pagnanasa. Pumasok si Lance sa pangunahing bulwagan at sinabi kay Queenie, 10 araw, hindi dapat nagmamadali sa ganitong tagal, bukod pa, ang asawa ng aking guro ay nasa panig na iyon, ang base ng tao ay hindi nasa anumang panganib. Kasing lakas mo ba ang asawa ng teacher mo? Kalokohan, sigurado iyon. Sayang lang at hindi makahawak sa kanila ang Ancestor Elsa ng pamilya mo, higit sa lahat dahil mahina pa ako para iligtas sila, kung hindi, maaaring kasing lakas sila ng asawa ng aking guro. Ngayon. Wow, nakakainggit. Ipinaglaban ni Queenie ang kanyang malalaking mata. Hindi nagmamadali si Lance, kaya naghintay siya sa Great Martial Empire. Sa mga araw na ito, araw-araw na sinusundan ni Queenie ang puwitan ni Lance, at si Lance ay hindi pumupunta sa cultivation, ngunit gumagala araw-araw, pumunta sa mga lugar na napuntahan niya, naghahanap ng mga alaala, dahil nalaman ni Lance na sa tuwing siya ay naalala ang nakaraan, ang kanyang pangunawa sa kanyang ikatlong yugto ng kapigatian ay lalalim ng isang layer. Makalipas ang 6 na araw, nakatayo si Lance sa harap ng isang malabo na lambak. Nasaan ito? Tanong ni Queenie. Ito ang Valley of Ghosts, isang ipinagbabawal na lugar para sa mga tao, pumasok ako doon noon at muntik nang mamatay. Sabi ng magarbong Ghost Valley ni Lance. Oh! Lumipad si Lance sa Valley of Ghosts kasama si Queenie sa isang kisap mata. Sa kasamaang palad, ang hindi mapapantayang nakakatakot na Ghost Valley noon ay hindi na mabanggit sa mga mata ni Lance. Ang dating nakakatakot na Ghost Valley na walang katulad na mga multo ay iniiwasan na ngayon si Lance na parang isang salot. Pagkatapos ng 6 na araw sa labas, halos oras na para bumalik, at wala nang maalala. Sabi ni Lance. Pagkatapos nitong 6 na araw ng muling pagbisita sa kanyang bayan, ang pag-unawa ni Lance sa Third Order of Tribulation ay lumalim ng husto, at siya ay isang hakbang na mas malapit sa Third Order of Tribulation. Pagkatapos ay bumalik si Lance sa Great Martial Empire. Naghihintay ng 4 pang araw, dapat na bumalik si Wayne Sherman, at gayon din ang lahat ng returning void powerhouses ng mundong ito. Si Lance ay nakahiga sa isang tomba-tomba sardine ng Great Martial Empire Palace, nagpapahinga sa araw, at si Queenie ay gumagawa ng tsaa para kay Lance sa tabi niya. Matandang ninuno, mangyaring uminom ng tsaa. There's no need to be polite, I didn't bring you away to be a maidservant for me.
Ito ang dapat gawin ng mga nakababatang henerasyon, ang takot ng aking pamilya ay nag-asikaso na sa aking libing, hindi ko alam kung ano ang katayuan ko bilang isang tao ngayon. Sa hinaharap kung ang ninuno ay may anumang utos, maaari niya akong tawagan. Si Queenie ay maaari pang mabuhay sa buhay na ito at maging bata muli, ito ay ipinagkaloob ng matandang ninuno. Oh, tanga kang bata, sinabihan ka ng matandang nuno na mamatay ka, at payag ka. Siyempre payag ako. At handa ka bang pagsilbihan ako sa gabi kapag hiniling sa iyo ng matandang ninuno? Nakangiting sabi ni Lance. Ah, old ancestor. Nahihiyang ibinaba ni Queenie ang kanyang ulo, napaka-unorthodox ng old ancestor, hindi nakakapagtakang nakahanap siya ng napakaraming asawa noon. Halika at kuskusin ang mga balikat ng matandang ninuno. Oh! Lumapit si Queenie upang kuskusin ang mga balikat ni Lance. Queenie, ilan ang anak at apo mo? Tanong ni Lance Damon. Ah! Queenie Ahmed at hindi sumagot. Ano? Hindi mo ba sinabi noon na nasa hospital bed ka na, kasama ang isang grupo ng mga masunuring anak at apo na naglilingkod sa iyo sa tabi ng iyong kama? Medyo napahiya si Queenie, old ancestor, para sabihin sa iyo ang totoo, kahit na mayroon akong 3 anak na lalaki, ngunit, wala sa kanila ang biological, lahat ng 3 anak ko ay ampon. Sa katunayan, wala akong sa sarili kong mga biolohikal na anak, dahil, hindi ako nag-asawa sa buong buhay ko at nag-ampon lamang ng 3 anak na lalaki, bagaman ang aking pamilya ay puno ng mga anak at apo, wala sa kanila ang aking mga kadugo. Ikinalulungkot ko ang aking pamilyang show para doon. Kan, bakit wala ka pang asawa sa buhay mo? Ayokong sabihin, natatakot akong hindi matutuwa ang ninuno kong gagawin ko. Ngunit walang masama kung sabihin mo ito. Sa katunayan, noong nakilala ni Queenie si old ancestor noon, sobrang sinamba kanya, pagkatapos noon, at sa ilalim ng patnubay ng old ancestor, ang aking mga kasanayan sa martial arts ay lubos na umunlad, at ako ay naging pinuno ng mga sinaunang eksperto sa martial arts sa buong mundo, desidido akong sundin ang mga hakbang ng matandang ninuno, ngunit hindi ko ginusto, at naantala ang aking sariling gawain sa buhay, bagaman maraming mga tao ang humahabol sa akin, ngunit ang aking sariling mga kalagayan ay mas mataas, at ako ay bahagi sa aking mataas na pamantayan, sa wakas, hindi ako tumingin sa alinman sa kanila. Nagtapos sa pag-ampon ng 3 anak na lalaki at hindi nagpakasal. Sabi ni Queenie. So, hindi ka pa nai-inlove hanggang sa iyong kamatayan? Tanong ni Lance Damon. Oo. Tumanggaw si Queenie sa kahihiyan. Talagang nabuhay ka ng walang kabuluhan. Natatawang sabi ni Lance. Paano ako nabuhay ng walang kabuluhan, sa buong buhay ko, naabot ko man lang ang ancestral master perfection, at nalinang ang 3 natatanging anak na lalaki at isang grupo ng mga apo ni Zuan. Sinabi ni Lance, babae na tanga, iyon ba ang tinutukoy ko? Siyempre, napaka-develop ng mga channel ngayon, kahit na hindi ka pa nai-inlove, malamang na nakipag-date ka na sa ilang lalaki para isang bula. Namula si Queenie at sinabing, old ancestor, bakit lalo kang nagsasalita ng hindi pangkaraniwan, sisirain nito ang iyong sagradong imahe sa puso ko. Lahat ng mga imahe ay kung ano ang inilagay sa akin ng mga susunod na henerasyon ayon sa kanilang sariling mga puso, kung ano talaga ako ay kung anong uri ng tao. Nako, hindi nakakagulat na nagpakasal si old ancestor sa napakaraming mabulaklak na dilag noon. Pinisil ni Queenie ang balikat ni Lance at sinabing, mas madali nang kausap si Lance, hindi na kasing ingat at maingat gaya ng dati. 1868. Sabi ni Lance, sige, matagal na akong hindi naligo, tara na, samahan mo si Nuno na maligo ng bula. Ah! Nagulat si Queenie. Maligo ka na at magpamasahe sa likod ni old ancestor. Oh! Namula ang buong katawan ni Queenie. Tumawa si Lance, ilang araw na ang nakalipas, kahit papaano ay matandang babae ka na, bakit nahihiya ka pa rin? Matandang ninuno, huwag mo akong pagtawanan, sabi ko naman sa iyo, hindi pa ako nag-asawa sa buong buhay ko, tsaka, kahit matandang babae pa ako, tapos 5 o 6 na henerasyon lang ang mas bata sa akin. Sa harap mo. Sige, alis na tayo. Dumating si Lance sa royal bath at hinubad ang kanyang damit para pumasok sa paliguan, ngunit nag-alinlangan si Queenie na habarin ito. Tanggalin mo, natatakot pa rin ako na baka hindi makita ng matandang ninuno. Oh!
Sa huli, namilipit si Queenie at hinubad ang lahat ng kanyang damit, tiningnan ni Lance ang kanyang malambot na puting balat at magandang kurba, at ngumiti sa kanyang puso. Talagang hindi inaasahan ni Lance na ang babaeng ito na dati ng matandang dalaga pa rin sana ang matandang babae, kung hindi tumalikod si Lance sa pagiging dalaga, kailangan niyang magsuot ng chastity membrane sa kanyang kabaong. Sinabi ni Lance na siya ay nabuhay ng walang kabuluhan, at ito ay talagang walang kabuluhan. Lumapit si Queenie sa gilid ni Lance at napakahiyang hinagod ang likod ni Lance. Ipinikit ni Lance ang kanyang mga mata at nasiyahan dito. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Lance, Queenie, maghugas ka rin. Hindi. I'll let you wash it clean para hindi magdala ng bakterya. Ah, anong ibig mong sabihin? Queenie, kung papatayin ka ni Old Ancestor ngayon, ano ang iisipin mo? Ah. Hindi naman kasi, ang matanda ang magiging unang lalaki mo, di ba? Og. Wow! Marahas na tumalikod si Lance at niyakap si Queenie sa kanyang harapan, ngumiti ng walang pag-iingat, kahit na inapo ka ng pamilya ni Elsa, wala kang kahit katiting na relasyon sa dugo ni Elsa, kaya magiging bastos ang matandang ninuno. Matandang ninuno, gusto mo ba talagang pagsilbihan ka ni Queenie? Tama. Tumalon si Lance sa stool sa tabi ng bathing pool, pinababa si Queenie, pinunasan ang kanyang mga kamay, at lumundag na may mainit na ngiti. 4 na araw ang lumipas sa isang kisap mata. Sa oras na dumating ang ika-10 araw, si Wayne Sherman ay nakatayo na sa harap ni Lance kasama ang 12-dosenang returning void powerhouses. Magbigay ng respeto kay Damon Ancestor. Ang 12-dosenang mga returned void strongmen ay nagbigay pugay kay Lance. Hindi na kailangang maging magalang, ngayon ay tinawag kita dito upang dalhin ka sa isang lugar na ibang-iba sa mundong ito, isang mundo na ganap na umuunlad sa dalawang magkaibang direksyon. Ngayon, ang lugar na iyon ay nagsilang ng isang bagong uri ng tao, na tinatawag na robot. Kaya kung paksay ng mga robot na iyon sa isang pag-iisip, ngunit walang madali, at hindi ko mapuksa ang bagong species sa isang pag-iisip ng hindi patas dahil lang sa tao ako. Kaya, ito oras na dadalhin kita doon, at kung hindi mo kayang lipulin ang mga robot na iyon, nangangahulugan iyon na hindi sila dapat mamatay. Sige, nang walang gulo, sumunod ka sa akin. Pagkatapos sabihin iyon, iginuhit ni Lance ang kanyang kamay sa kawalan at pumasok sa nag-uugnay na channel sa pagitan ng dalawang mundo. Hindi nagtagal, dumating si Lance at ang iba pa sa mundo ng teknolohiya. Ang lugar kung saan nakatayo si Lance ay nasa kalangitan ng North Empire. Ends. P. Sa sandaling lumitaw si Lance, maraming robot ang bumuhos sa lahat ng direksyon, ngunit ang mga robot na ito ay hindi umatake kay Lance, ngunit tumingin sa kanya ng may takot na mga mata. Sinabi ni Wayne Sherman, Ancestor, ang bagong species na sinasabi mo, ito ba ang mga taong ito? Kamukhang kamukha natin sila, di ba? Kaya lang, bakit hindi mo maramdaman ang tibok ng puso nila? Wala silang puso. Wala kang puso. Paanong posible iyon? Imposibleng ipaliwanag sa iyo sa ilang salita. Hindi maipaliwanag ni Lance sa kanila kung ano ang mga robot at kung paano sila nilikha, masyado silang limitado sa kanilang pag-iisip. Sa sandaling ito, lumabas sa mga robot ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na, ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay nakasuot ng itim na suit. Napatingin si Lance sa suit robot na iyon. Lumipad ang suit robot na iyon sa harap ni Lance, lumuhod at sinabing, Senior Damon, sa wakas ay oras na para makilala ka. Nagulat na sabi ni Lance, kilala niyo rin talaga ako. Senior Damon, kami ay mga robot, alam namin ang kasaysayan ng planetang ito mula sa sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan, at kung ano ang iniaalok ng planetang ito. At oo, walang utak ang utak mo, chips lang, basta may sapat na memorya, may sapat na kaalaman. Senior Damon, pakiusap, hayaan mo kaming mga robot. Humingi ng awa ang suit robot. Ikaw talaga ang nagbukas ng pinto at humingi ng tawad sa akin, narinig kong napakalakas niyong mga robot kaya pinag-aaralan niyo kung paano basagin ang kawalan, parang ang pinakamalakas mong robot ay nakarating na sa Returning Ancestor Realm, ang bilis ng development. Ay talagang mabilis. Senior Damon, para sabihin sa iyo ang totoo, ang aming pinakamalakas na mga robot ay talagang may kakayahang basagin ang kawalan, ang layunin ng aming mga robot ay umalis sa mundong ito at magtungo sa isang mas mataas na kaharian. Huwag mag-alala, ang aming mga robot ay ganap na wala.
Intensyon na sirain ang 3 bilyong tao sa Touchy Star, kung hindi, dapat mong malaman na ang 3 bilyong tao na iyon, ang pinakamalakas na talento, maaari nating sirain sa ilang minuto. Mga robot, ngunit nakikiusap pa rin ako kay Senior Damon na palayain kami. Sabi ng suit robot. Kumunat ang noo ni Lance at ngumuso siya. Hindi ka ba naniniwala sa akin, Senior Damon? Talagang hindi ako nagsinungaling sa iyo, sa panahon ngayon nahihigitin na ng mga robot ang mga tao sa mundong ito ng hindi kilalang bilang ng beses, kung gusto talaga nating lipulin ang mga tao sana ay namatay. Sinabi ni Lance, kung hindi mo lipulin ang sangkatauhan, bakit 3 bilyon na lang ang natitira ngayon? Bakit madalas sumiklab ang digmaan sa pagitan ng mga tao at mga robot noon? Ang suit robot ay abala sa pagsasabing, Senior Damon, ginawa mo talaga kaming mali hanggang sa kamatayan. Ang dahilan kung bakit mayroon na lamang 3 bilyong tao ang natitira sa sangkatauhan ngayon ay dahil sa kanilang labis na pagsasamantala at labis na polusyon sa kapaligiran, na humantong sa pagsiklab ng iba't ibang uri ng mga sakit, na ang mga kahihinatnan nito ay itinanim ng mga tao mismo. Alam kong maaring magalit ka, ngunit gusto ko pa ring sabihin na ang mga tao ay talagang napakatanga at mahilig makipag-away sa isa't isa, ang bawat imperyo ng tao, para lamang sa kanilang sariling interes, anuman ang walang habas na pagsasamantala sa kalikasan. Ang mundong ito ay sinira ng mga tao, kaya tayong mga robot ay kailangang kunin at pangasiwaan ang mundong ito, kung hindi, kung hahayaan natin ang mga tao na magpatuloy umunlad sa isang walang ingat at magulong paraan, ang planetang ito ay mamamatay. Kung tungkol sa pagsiklab ng digmaan, talagang hindi tayo gusto ng digmaan, ngunit ang mga tao ay gustong salakayin tayo, ang mga tao ay laging gustong patayin tayong lahat ng mga robot, ngunit tayo ay mga robot, hindi namin kailanman gustong pumatay ng tao, dahil kaming mga robot ay napakatalino, maaari kaming mag-coexist sa mga tao, kaya bakit papatayin ang mga tao? At saka, ang layunin ng aming mga robot ay basagin ang kawalan, at wala kaming kahit katiting na intensyon na nakikipagdigma laban sa mga tao. 1869. Nagsasalita na parang kasalanan ng lahat ng tao. Kung hindi naniniwala sa akin si Senior Damon, sige at mag-imbestiga, kaming mga robot, ay hindi pa nagpasimula ng digmaan, lahat ng tao ang umaatake sa amin. Kung magsasabi man ako ng kalahating kasinungalingan, hindi ako mamamatay. Sinabi ni Lance, nakikita mo ba ang grupong ito ng Returned Void Powerhouses sa paligid ko? Sinadya kong dinala ito mula sa ibang mundo, gusto kong sirain kayong mga robot, kailangan lang ng isang pag-iisip, ngunit ako, si Lance, ay hindi ginawa iyon, kaya ako dinala itong Return to the Void Strongman upang labanan ka, at ang iyong kapalaran ay nasa iyo. Bumalik ka at maghanda ng mabuti, at magkaroon tayo ng patas na laban sa pagitan natin. Okay. Sa ngalan ng Machine Humans, nagpapasalamat ako kay Senior Damon, maniwala man si Senior Damon dito o hindi, kaming mga Machine Human, palagi din kayong tinuturing na bayani. Maaaring mambola rin ang mga robot. Walang imak na umiling si Lance. Go! Agad na napunit ni Lance ang kalawakan, nagdala ng 12-dosenang returning void powerhouses, at nawala sa isang iglap. Tiningnan ng suit robot ang nawawalang Lance at bumantong hininga, napakalakas, hindi natin maaabutan ang kapangyarihang ito kahit na mag-upgrade tayo sa 2000 Generation Force. Bumalik si Lance sa base ng tao sa outer space. Old Ancestor Damon, bumalik ka na. Ang pinuno ng tao ay abala sa pagtanggap. Sinabi ni Lance, ikaw, sumunod ka sa akin. Oo. Sinundan ng pinuno ng tao si Lance sa isang bulwagan. Tanong ni Lance, nakipag-usap lang ako sa isang kinatawan ng mga robot, at sinabi ng mga robot na hindi nila naisip na lipulin ang sangkatauhan. Napabuntong hininga ang pinuno ng tao, huwag makinig sa kanilang kalokohan, Lance, nakakapagtakang hindi nila ito naisip, hinding-hindi ako maniniwala. Sinasabi nila na ang mga robot ay hindi kailanman nagpasimula ng anumang digmaan, palaging ang mga tao ang kailangang pumatay sa kanila, totoo ba ito? Ito. Hinaplos ng pinuno ng tao ang kanyang buhok. Sa totoo lang. Ang ninuno ni Lance, ito, parang oo, pero ang home planet ay teritoryo na natin ng tao, sinakop na nila ang ating teritoryo, syempre papatayin natin silang lahat, hahayaan ba natin silang sakupin ang ating teritoryo?
Pagkatapos ay nagtanong si Lance, totoo ba na sinasabi ng mga robot na sinakop nila ang planeta dahil ang iba't ibang imperyo ng tao, walang disiplina, walang prinsipyo, at puno ng pagkamakasarili, ay sumisira sa ekolohiya ng planeta anuman ang ilusyon, kaya labis na ang ekolohiya ng planeta ay ganap na wala sa balanse. Well, hindi ko alam kung paano ito sasabihin, ngunit hindi ito maaaring maging kung ano man ang sabihin nila, ang mga robot ay palaging iniisip na sila ay mas matalino, lagi nilang iniisip na ang ginagawa nating mga tao ay mali. Sa katunayan, talagang walang mali sa mga soles yung ginawa nating mga tao. Sige, pwede ka nang lumabas. Nang wala na ang pinuno ng tao, tumingin si Lance kay Queenie at nagtanong, Queenie, mayroon ka bang maidaragdag dito? Sinabi ni Queenie, sa totoo lang, totoo na ang mga robot ay hindi nagsisinungaling, at least, totoo na hindi sila aktibong umaatake sa mga tao. Sa bawat pagkakataon, tayong mga tao ay ayaw na matalo, determinadong pauksain sila, at pagkatapos ay paulit-ulit tayong nabigo sa mga gamo-gamo sa apoy. Marahil ay totoo na hindi kailanman nilayo ng mga robot na lipulin ang sangkatauhan, at na 70% nating mga tao ay labis na namamatay ngayon dahil sa sakit, isang sakit na dulot ng pagkasira ng kapaligiran. Ibinalik mo lang ako sa Infernal Empire, 20 taon na akong hindi nakabalik, ngayon lang ako. Sa pagtayo sa ibabaw ng Yellow Empire, bigla kong napagtanto na ang hangin doon ay higit na mas maganda kaysa dati. Naaalala ko na noong lumikas kami sa planetang tahanan 20 taon na ang nakararaan, ang hangin ay sadyang hindi nabubuhayan. Mother Planet, malaki talaga ang naiambag nila sa paglaban sa polusyon. Queenie, bakit ka nagsasalita para sa kanila? Pinag-uusapan ko lang ang mga katotohanan, kung hindi lang ako nakatayo sa ibabaw ng North Empire, malamang na hindi ko iisipin iyon, ngunit ngayon na ang hangin sa North Empire ay mas mahusay, sa palagay ko ang lahat ay dahil sa ang mga robot, noon kung tayong mga tao ay hahayaang umunlad, natatakot ako na talagang nawasak ang planeta, ngunit ang mga robot, sila ay nagbabago para sa mas mahusay. Sabi ni Queenie. Sinabi ni Lance, kung gayon, ang mga robot na iyon, talagang mas mahusay sila. I think it's just that we have different interests, gusto nating mga tao na kunin muli ang ating home planet at maging dominante, habang gusto tayo ng mga robot na dominahin, iyon ang susi sa conflict. Tumango si Lance at sinabing, ngunit ang mga tao, gayon paman, ay winasak ang kanilang homeworld, na nagdulot ng ganap na kawalan ng timbang sa ekolohiya, ang pagsiklab ng mga bagong uri ng sakit, at ang malawakang pagkalipol ng populasyon, kaya totoo na ang mga tao ay hindi na angkop sa mangibabaw sa mundong ito. Sinabi ni Queenie, ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ng mga tao at mga robot ay ang mga tao ay may pagkamakasarili, at kung mayroong pagkamakasarili, magkakaroon ng pakikibaka, at hindi nila pakialam ang pangkalahatang sitwasyon, at hindi sila magdadalawang isip na magdala ng sakit sa iba para sa kanilang sariling pagkamakasarili. Ngunit ang mga robot ay iba, sila ay sumusunod sa mga pamamaraan at walang pagkamakasarili. Sige, sabihin mo sa pinuno ng tao na babalik na tayo sa home planet bukas. Napabuntong hininga si Queenie, mula sa isang makasariling pananaw, umaasa rin si Queenie na ang planetang tahanan ay patuloy na kontrolado ng mga tao, ngunit ang mga kakulangan ng mga tao ay talagang gagawing mas kumpleto ang pagkawasak ng mundo. Kinabukasan, binuksan ni Lance ang kawalan, hanggang sa gamitin ang Formation Scroll upang dalhin ang lahat ng 3 bilyong tao, pabalik sa Mother Planet, sa kalangitan sa itaas ng North Empire. Ang kapangyarihan ni Lance na ibalik ang 3 bilyong tao mula sa malayong kalawakan na may kapangyarihan ng isang tao ay nagpatulala lang sa mga robot na iyon. Ang ganitong uri ng kapangyarihan, hindi man lang maisip ng kanilang mga robot, at talagang hindi nagyayabang si Lance nang sabihin niyang kaya niyang lipulin ang lahat ng mga robot sa isang pag-iisip. Agad ding lumipad ang mga robot mula sa buong mundo. Sumigaw si Lance, pakiusap sa pinakamakapangyarihang mga robot na lumapit at kausapin ako. Lumipad at lumuhad sa harap ni Lance ang isang mukhang maitim na robot na lalaki, Greetings, Senior Damon. May pangalan ka ba? Bumalik sa Senior Damon, ang pangalan ko ay Black Hawk, ako ang kasalukuyang pinakamataas na pinuno ng Robot Alliance at ang pinakamakapangyarihang robot. Black Hawk, dapat alam mo kung bakit ako nandito ngayon. Alam ko, ano man ang sasabihin mo ngayon, ipinapangako ko. Kaya kung hayaan ang mga robot, at ang lahat ng teritoryo ng home planet na ito, na patuloy na pangasiwaan mo. Kung patuloy na masisira ang kapaligiran sa hinaharap, ito ay mga tao pa rin.
Sinong masasaktan? Sabi ni Black Hawk. Hindi ako pumunta dito ngayon para makipag-usap sa iyo tungkol sa teritoryo, ngunit tungkol sa kung magpapatuloy ka ba. Hayaan mong makita ko ang iyong lakas, kung maaari mong talunin itong Return to the Void malakas na tao sa likod ko, kung gayon kayong mga robot ay maaaring magpatuloy sa umiiral. Mabuti. Agad na inutusan ni Lance si Wayne Sherman na labanan ang Black Eagle. Bilang resulta, si Wayne Sherman ay nabigo ng husto at nabali ang kanyang braso. 1870. I'm sorry, Ancestor, natalo ako. Walang mukha na sabi ni Wayne Sherman. Sinabi ng Robot Black Eagle, Senior Damon, ang aking kapangyarihan ay umabot sa isang antas kung saan maaari kong basagin ang walang bisa, kaya ako ay nanalo. Bumantong hininga si Lance, wala lang akong pakialam sa inyo na mga robot, sa madaling salita, walang pananakit sa sinumang tao sa hinaharap. Senior, huwag kang mag-alala, nilikha tayo ng mga tao, hindi natin gustong saktan ang mga tao, ang dahilan kung bakit natin kontrolado ang planetang ito ay dahil lang ayaw natin na patuloy na sirain ng mga tao ang kanilang sarili. Maaaring hindi maniwala si Senior, kung hindi tayo mga robot. Kinuha ang kontrol sa planetang ito noong panahon, pagkatapos ay babalik ka ngayon at wala nang anumang bakas ng mga tao. Pagkatapos naming bumuo ng antidote, inilabas namin ito sa hangin, at pagkatapos lamang noon ay walang namatay. At ngayon, mas maganda ba ang hangin dito kaysa noong nakaraang 20 taon? Kung hindi ka naniniwala sa akin, tanungin mo ang lahat ng tao sa likod mo. Tumingin muli si Lance sa mga tao sa langit, at lahat sila ay may pagtataka sa kanilang mga mukha na tila totoo. Sige, Black Hawk, papayagan kitang magpatuloy. Salamat Senior Damon, ako, si Black Hawk, ang unang intelligent na robot na lumitaw, lahat ng robot ay nasa ilalim ng aking kontrol, ipuprogram ko na ngayon ang lahat ng mga robot na permanenteng hindi payagang makapinsala sa mga tao, at mamuhay ng payapa kasama ang mga tao magpakailanman. Pagkatapos magsalita ni Black Hawk, agad siyang naglagay ng program sa kanyang ulo at ipinadala ito sa bawat chip ng robot. Sinabi ni Lance sa pinuno ng tao, sige, nalutas na ang problema, sa katunayan, ang mga robot ay walang pakialam na maging kaaway ng mga tao, sa halip, inililigtas nila ang kaligtasan ng mga tao sa panahon ng krisis. Kung talagang gusto ng mga robot na lipulin ang mga tao, sa kanilang nagbabalik na lakas sa antas ng ninuno, matagal na sana ang mga tao na namatay. Ang pinuno ng tao ay abala sa pagsasabing, huwag magpalinlang sa mga robot na ito, Old Ancestor Damon, sa palagay ko ay mas ligtas para sa iyo na lipulin sila, pagkatapos ng lahat, kung hindi sila sa aking lahi, ang kanilang mga puso ay magkakaiba. Kapag lamang sila ay ganap na nolipol, mapapamahalaan ba talaga ng mga tao ang ating lupain? Labis na nagalit si Lance sa pinunong ito ng tao, at ngumuso, nakikita ko, natatakot kang hamina ang iyong mga karapatan, sa lahat ng mga taon na ito, paulit-ulit na inatake ng mga tao ang mga robot, ikaw ang nagutos nito, tama. Ang mga robot ay hindi kailanman aktibong inatake ang mga tao, at inutusan mo ang mga robot na atakehin ng paulit-ulit, na nagdudulot ng napakaraming casualty, nakikita ko, ang iyong sariling pagkamakasarili ang nakataya, sampain ka. Pagkatapos sabihin iyon, gumalaw ang isip ni Lance at ang pinuno ng tao ay naging kawalan. Si Black Hawk ay abala sa pagsasabing, matalino si Senior Damon. Sige, gawin natin ito. Black Hawk, naniniwala ako sa iyo, magagawa mo ang iyong robot, gawing mas magandang lugar ang mundong ito, gawing mas masaya ang mga tao, at gawing mas maayos ang landas ng martial arts ng tao. Senior, huwag kang mag-alala, tiyak na magagawa natin ito. At saka, Senior Damon, may itatanong ako. Sabi ni Black Eagle. Sabihin mo. Pwede bang isama ako ni Senior, gusto kong sundan si Senior, sana hindi ako magustuhan ni Senior sa pagiging mahina ko. Isama kita. Oo, maaari na akong tumapak sa void ngayon din, ngunit hindi ako nangangahas na maglakbay sa mas mataas na kaharian. At kung maglalakbay ako sa mas mataas na kaharian, ako ay mapuputol mula sa lahat ng mga robot dito, at ako ay may kanlungan. Hindi pa nakikitungo sa kung ano ang nangyayari dito. Kung gusto mo akong sundan, pwede, baka sa robot advantage mo, medyo matutulungan mo pa ako sa spirit world. Salamat Senior, talagang pagsisilbihan kita sa saddle. Kung ganoon ay dito mo muna ayusin ang usapin, at kapag tapos ka na, babalik ako para kunin ka. Oo,
Senior. Bumalik si Lance sa 3 bilyong tao at sinabing, mula ngayon, mamuhay ng maayos, magsanay ng iyong martial arts, itigil ang pagsira sa planetang ito, at bumalik sa tamang landas ng martial arts. Salamat, Senior Damon. 3 bilyong tao ang abala sa pagpapasalamat sa isa't isa, ang buong kalangitan, sikip, buti na lang malakas si Lance, kung hindi ay hindi maririnig ng mga nasa malayo ang sinabi ni Lance. Pagkatapos ay casual na binuksan ni Lance ang spatial channel sa isang haplos ng kanyang kamay, na ibinalik ang 12-dosenang mga returning void na malalakas na tao sa kabilang mundo, kasama sina Queenie at Sina, at ang maliit na puting dragon. Sa mga araw na ito, ang maliit ang puting dragon ay kasama ni Sina. Sa ngayon, ang teknolohikal na mundo, ang mga robot at ang mga tao, ay natapos na, at hindi alam ni Lance kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Gayunpaman, hanggat sinundan ng Black Hawk na iyon si Lance, parang si Lance ang kumokontrol sa lahat ng robot. Dahil ang Black Hawk ay ang pinakamataas na antas ng robot, siya ang nag-utos sa lahat ng mga robot. Sa makatuwid, ito ay magiging katulad ng Lance na kumokontrol sa lahat ng mga robot. Marahil, ang mga robot ay masyadong mahina sa sandaling ito, ngunit sa hinaharap, ito ay lalago sa isang malakas na puwersa, na hindi alam. Si Lance ay lubos na umaasa sa pag-unlad ng Black Eagle sa Spirit World. Dahil dito, nanirahan si Lance sa Great Martial Empire, sa loob ng 5 taon. Pagkaraan ng 5 taon, bumalik si Lance sa mundo ng agham at teknolohiya at naghanda na kunin ang Black Eagle. Pagbibigay galang kay Senior Lance. Tuwang-tuwa si Black Hawk na makita si Lance dito. Black Hawk, naayos na ba ang lahat dito? Senior, huwag kang mag-alala, inalagaan ko ang lahat, ngayong nasa tamang landas na ang sangkatauhan, sa loob ng ilang daang taon, ang populasyon ng mundong ito ay babalik sa kung saan ito sa simula. Kami, ang angkan ng robot, ay hindi na muling makikialam sa politika ng tao. Sabi ni Black Hawk. Sinabi ni Lance, Black Hawk, tumatanggap ka na ngayon ng mga order mula sa akin, habang lahat ng tao dito, ang mga robot, ay tumatanggap ng mga order mula sa iyo, tama. Oo, dahil ako ang unang robot na nakabuo ng katalinuhan, ang lahat ng iba pang mga robot ay nagmula sa aking code, ako ang pinakamataas na ranggo na robot, ako ang kanilang nag-iisa pati na rin ang walang hanggang pinuno ng clan. Upang pamahalaan ang mga bagay-bagay dito sa kanilang ngalan, sa hinaharap kung ang sinuman sa kanila ng mga pangalawang henerasyong intelligent na robot ay magagawang humakbang sa kawalan, sila ay direktang lalapit sa akin sa mundo ng mga espiritu, samantala, sila ay magbibigay ng kapangyarihan sa susunod na henerasyon, at sa gayon on and on. Naniniwala ako na makakalikha ako ng higit pang mga angkan sa mundo ng mga espiritu. Mabuti, umaasa ako na isang araw sa hinaharap, makita ko ang iyong robot clan, lumago at maging isang malakas na puwersa sa mundo ng mga espiritu. Pagkatapos, umalis na tayo. Umalis si Lance kasama ang Black Eagle at dumating sa Great Martial Empire. Kuya, kailan tayo babalik sa spiritual world? Mukhang magsawa na ang Little White Dragon, pagkatapos ng lahat, pagkatapos manirahan sa Great Martial Empire sa loob ng 5 taon, napakahirap na manatili sa isang lugar. Walang espiritong enerhiya. Sabi ni Lance, aalis tayo kaagad, kung babalik tayo ngayon, hindi na tayo makakabalik sa Sixes, may kalahating taon pa bago magbukas ang Rainbow Bridge at nasa spiritual world na tayo. Kuya, hindi ko na talaga kaya ang lugar na ito. Sige, alis na tayo. Tinawag ni Lance sina Sina, Queenie, at libo-libong mga inapo, silang lahat. Oh,